ito yung dating ilaw niya sa taas, way back 1890. Ang tawag dito sir, kerosene lang, konektado doon sa light pressure vessel. Kasi noon, way back 1892, wala po pang kuryente, kaya ang gayet po nila, gas lang po, na binubumbahan po siya para makapailaw sa taas. Bumbuga yung apoy dito at magre-reflect sa lens niya. Para maliwanag po, umiikot po yan, way back 1892. Pero ngayon, still working pa rin siya. Yung ilaw niya sa taas, through solar na po siya. Ayun sir, nasa taas. Automatic na po siya mag-on and off exactly 6 p.m. to 6 a.m. Hindi na po umiikot, blinking na po siya, 3 flashes every 5 seconds po. So bali 1890 po siyang kinonstruct, ito na po sir, 2 taon silang ginawa by forced labor, natapos po ng 1892. So bali 133 years na po ang Cape Buenos Lighthouse. Ang meaning po ng Bohedor, traveler or viajeros po siya. Kaya ang purpose po ng lighthouse ay guide po ng masakyang pandagat or gabay tanglaw po ng mga sasakyang pandagat po. Pero noon, way back 1892 sir, ang purpose po ng lighthouse ay pang watchtower po siya. So para di nakalaban sa baba, makikita nila agad. Kaya itinayo sa tuktok po siya ng bundok po. So bali ang ginamit nilang materials na pinagpala sa lighthouse, bricks lamang po na may halong egg white, honey at saka cream para mas matibay yung pagbuild ng structures. Kasi noon, way back 1892 sir, 1890 wala po pang semento at saka hollow blocks. Kaya ang dahil ko nila, clay, egg white at honey para makabuo sila ng bricks Honey? na. Yes, Honey bee? Honey bee sir, honey. Grabe. Yes po. Kasi yung honey po sir, pampalapot nila noon sir at saka pampatigas po nila. Kaya ganyan po yung ginamit nila, clay, egg white at honey para mas matibay yung pag-build ng structure. Pala ang gumawa po dito ay mga Pilipino na katulong nila noon, way back 1890s. So bali yung mga sundalo sila lang po yung nag-design para ano po, yung talagang purpose nila pang watchtower po siya. Kung mayroon nila kalaban sa baba, makikita nila agad. Yan po yung purpose nila. So bali ang ginamit nilang ilaw naman po na every kwarto po, ganito yung lampara or gasera. Yan po yung binili ng Castilla po, lampara or gasera or Coleman po. So lahat sir, door, window, original pa rin, wala po pang nabago. So bali nabago lang po sir yung mga sa tuktok po siyang mga bubong. At ito yung mga semento na sir, nakatungan ng semento para mas matibay pa yung fondasyon na yes po, yung parang ma-preserve pa yung bricks po na may halong egg white, honey at saka cream. So yung mga windows sir, original at saka yung mga door, made of Nara po yan sir. Yung tinatawag nilang copies po sir, yung mga kauna-unahang bintana po. Sa shells yan eh. Yes sir, shell po sir. So bali ang tumira po dito ang Sundalo Castilla at naging office nila noon sir, way back 1890s. Yung mga sundalo, yung mga ano po, yung mga matataas na rank po, dito po sila yung tumira way back 1890s. So yung ano sir, yung dagat naman po, West Philippines po yun. Northern part of West Philippines. Ilang years na to? So bali 133 years na po siya. So dito yung kauna-unahang ilaw niya sa taas po, way back 18. Kasi noon, wala pa talagang kuryente. Gas lang po yung ginagamit nila. Bubuga yung apoy dito sir. Yung parang apoy po. At saka mag-reflect sa lens niya. Umiikot po yan sir para maliwanag po. Yung po yung backing niya yan sir, binubumbahan po siya, pinapump po siya. Ang tawag yan sir, light pressure vessel. Yan po yung nagpe-pressure, yung parang bubuga yung apoy. Yan po yung history po ng lighthouse po. Kaya itinayo nila sa tuktok po sa bundok po sir. Yan yung ginagamit nila mga kalingap dati. Bricks lang gawa sa itlog at saka sa clay. Tapos honey.